Kalayaan, ang matagal ng pinaglaban ng ating mga ninuno. Madaming dugo ang tumanak bago natin makamtan ang kalayaang nito. Ngunit, masasabi mo ba na tayo ganap na malaya? Ang kalayaan ay isang responsibilidad. Ito ay isang kapangyarihan na kapag inabuso ay may masamang epekto. Yan ang nangyayari sa ating mga Pilipino ngayon, ang pag-abuso ng ating sariling kalayaan. Bakit nga ba tayo mahirap? Dahil nga ba ito sa mga korap? Marahil nga pero hindi lang ito ang dahilan noon. Ang bansang ito ay binubuo ng ating mamamayan. Dahil sa kalayaan ay nagiging abusado na ang mga Pilipino at nawawalan na sila ng pake basta mapasaya nila ang kanilang mga sarili. Maraming Pilipino ang walang trabaho. Bakit? Dahil walang makabakante? Hindi kaya sadyang mapili sila o tamad sila? Sa huli, tayo rin ang maghihirap, kaya bakit hindi natin gamitin ang kalayaan na ito sa tama? Ito ang lakbayan ng mga pambansang minorya, 2016. Ilang bayani pa ba ang kailangan natin upang kalayaan makamit? Ilang dugo pa ba ang dapat ibuwis upang kalayaan hindi na ipagkait? Matapos ang ilang dekada at siglo, hindi man tayo naging saksi sa kung paano pinaglaban ng mga bayani ang ating kalayaan. Narito ang kasaysayan upang ikwento ang katotohanan tungkol sa pagkamit nila ng kalayaan. Ngunit, ano nga ba ang kalayaan? Bakit ito pinapahalagan at pinaglalaban? Isa sa mga pinag-uusapang isyu sa ating bansa ay ang kahirapan. Nagiging talamak sa ating mamamayan ang kahirapan. Maraming nakakatapos ngunit hindi nagkakaroon ng sapat na trabaho. Maraming nagsisikap ngunit hindi ito nasusuklian ng tama. Palaganap na ng palaganap ang ganitong senaryo sa ating bansa. Sino nga ba ang may diferensya? Ang pamahalaan ba? O tayo mismong mga tao? Mayroon tayong kalayaan na tinatamasa ngayon. Walang kahit sino ang pumipigil sa ating mga ninunais na gawin. Ngunit masyado na nga ba nating inaabuso ang kalayaan natin na nagdudulot na sa atin ng labis na kahirapan? Ngayon, ating tunghayan ang pakikipanayam sa ating mga katutubo. Kasama ko lang. Nais po namin kayo ma-interview po para po sa ano po namin. Documentary na para din po malaman ng mga taong bayan kung ano po ang nais mo para sa ating pamalaan sa ating Ako naman po si Marigo Enriquez. Pwede po ako tawagin po. Ako naman po si Yamasun Katie. Ako po si Mary Rose Polipapa. So, ako po si Rica Jean El Montejos. Pwede po akong tawagin Rica. At ako po yung kababayan galing Mindanao. Ako naman si Gloria Brioni. Galing Surigao. Ako si Baling Katubigan gikan sa Surigao. Ako po si Minita, galing na Mindanao. Minita Kaitan. Ako po si Ranita na Dahan. Ranita po yung pangalan ng pagkakas. first
mas musbong na po matagal na yung hirap na buhay. Simula panahon po ng Kastila na tayo po ay sinakop nila, pinahirapan, nagkaroon po ng diskriminasyon po sa ating tradisyon. Para sa inyo po, ano po yung mga masamang dulot ng yung mga dulot ng kahirapan po sa inyo? Ang malaking dulot talaga sa aming kahirapan, yung lalo na yung sa amin na lang, sa amin sa Mindanao. Ang problema talaga namin sa Mindanao, yung mula nung pumasok yung Mining Corporation, na isang malaki nakakasira sa aming kalikasan, sa yutang ay lupang ninuno namin. Saka yung military session. Yung ginagawa nila po sa inyo? Ano po yung paraan nila pat po sila nakaka-apekto sa inyo o paano pa nila po yung paano po sila nagiging sagabal sa kinabubuhay niyo po, paano po yung pamumuhay niyo po doon sa lugar niyo po, ano po yung naging nila, ba't po sila naging suliranin o ba't po naging problema sila sa niyo po, sa kabuhayan niyo, sa paano po kayo para umunlad po yung niyo po, kinabubuhay niyo po? Kasi kaya namin nasabing ang problema namin yung militarisasyon kasi mula nung pumasok na yung mining corporation, palagi na may operasyon. Tapos pag sila nadadaanan nila yung mga katulad namin katutubo sa bukid, mayroon ay agad-agad na lang nilang pinapatay na hindi man lang nila tinatanong kung anong ginagawa nila doon sa bukid na yun. Di man lang po ba nila yung po, di ba mga militar po sila, di ba sila po dapat ang nagpoprotekta sa atin kasi po niluklok sila sa sa katayuan nila, sa pwesto po nila upang tulungan tayo, protektahan tayo sa mga masamang tao. Pero ba't ganun po yung ginagawa nila po sa atin, di ba? Di po kasi parang nagiging po sila, pakiramdam natin na pakiramdam kasi po nila, bakit nakahawak sila ng baril, nandun sila sa mataas na pwesto, kaya po nila tayong yung saktan, gawin nila para tayo, napatayin nilang bigla, kasi po, hindi po nila nararanasan ang hirap na nararanasan po ninyo ngayon. Yun na nga. Kaya lang, sa military session, siyempre, hindi naman namin masasabi nila lahat sila ganun. Kasi mayroon din namang nakakadaan na marunong mag-respeto sa amin. Mayroon naman na hindi na nagtatanong sa amin. Kaya may nangyayari na kasi, hindi naman sana kami makapagsalita sa kanila na ganun. Dahil alam namin na dapat sila naman ang yung sa mga mahihirap, di ba, nagbabantay. Sila ang tumutulong dapat pag mayroong nang aapi sa mga mamamayan. Kaso, ang ginagawa ng iba, hindi nila tinitingnan kung hindi nila sinusunod yung kung ano yung tungkulin nila. Tapos nung kaya nasabi namin yun kasi may kapitbahay na kami na nangyari na ang ganun na pinatay na nagdadala lang ng kahoy. Tapos nung pangalawa mayroon na naman na nagdadala lang ng kamuti. Yun. Kaya paano namin hindi masasabi na kaya nasabi namin na ang militarisasyon gusto naming manawagan sa presidente na sana naman huwag naman silang madahas sa mga mahihirap na katulad namin magpatutubo kasi hindi naman kami dapat suspikan na kami mga armado dahil sa bundok naman talaga kami nakatira. Kasi doon po yun na Sa imo hanay, akong pangutana ako ay ikaw may pinakamurag, ikaw na kita ko nga, ikaw ang kulang, so mas naghandog kay na kanang murag experience na kalisod sa inyong lugar. So, unsa man ang inyo sukad sa inyong pagkabata karon, unsa may nabago o unsa man imong naranasan dito sa inyong lugar? Ako na matigdan sa ako. Gikan sa pagkabata. Gikan sa pagkabata ko.
mura sa una, mura sa wala pa'y kumpanya, kanang naami pagkaon, abong dami sa pagkaon, naami baboy, mga alam, mga apuhan, mamayatik, mga baboy, unya, naami pagkaon, pero gikan at pagsiyot na sa kumpanya ibanan natin ng mga military. Wala na may mga tanom. Kaya kung naanay mga istorya na ninsaka na ang mga military sa amo kabukiran, mga hapas na niglugsong. Pag uli na mo mga abtag sa kabuyan, nga sa buyan ngadto, wala na yung among pagkaon kay hurot na ng baboy. Mauto nga bahala pa kung lazo ka dyan ang amo nga inabtan din sa kamay nilaan. Nagpasalamat kami inuban kami ng tagakasalo para kami mismo ang pahaybayukan Duterte nga sana dapat muhatag si Damo, kuan si Damo, suporta sa amo. Nadili na kami gusto na nahitabo naman adto kumpanya o kaning panghasik ng mga militar. Dapat dili na daw mahitabo kay tabang man ngani kami kan Duterte para basi maoy makalsilbad sa amo mga ka. Hitabo sa amo ako dato sa Kalatinga ako bayaw sa Bumugon. Di pa rin patay. Pakilala ko sa inyo yung si mama sa amin. Tum ako ng lubid. Makatanom ako ng mga kamuti o bisa hindi nakakalasi na mga giyupnon o pananom. Diretso na doon sa kabuhayan namo. So, pila ka, di ba Nay, na may mga pananom, pila man mo ka, Hindi ko di sa balaba ka. Kahit ikaw. pila man mo ka beses nakakaon sa isa ka adlaw, yung O mga sa pamilya. gikan sa aton pagpamatay ng sa kuan mga military. Sa isa ra kan kami makakaon sa hay ubod ra kay makaon namo sa isa ka adlaw. Oo. Nya amo sa di na kami gusto na ipadadong pa ining tagubot. Kabuto na namo ang tabang ni Duterte. O sa uban pa, dili lang may kay atong Dili kun uban ra tanan kami nag-alaid sa mga kalisdanan o mga kaliskuan kahirapan. wala po. LATV. Pali. Gusto ipakilala sa inyo mga girls, Romilesel, at saka si Sir Mark. Regalo sila, te. Sila yung mga namin. Nagwala po sila. Oo. Pero, member din po kayo ng nagpapalakad? Yung lakbay ng mga taga-asa mo? Ito po, silingan naman nila? Kanang marag kami nagtawag sa ila ng mapaan ng Madarian. Ay, mapaan sila Darian. sa ano pa kagayo kanang organisasyon sa kahamluman sa Karagari. Sa Karagari sa Madarian. Kaupungan sa lumadlong organisasyon. Ayun po, ako po si Marvin, si mga kasama ko. Ito po si, Ako po si Mary. Ako po si Mary. Caitlin, si Rika. dito po kami para mag-interview lang po about
pinaglalaban nyo upang ano po, yung pinaglalaban nyo po upang ano po, marating yun kung ano po yung mga message nyo, ganun po. Question ko lang po, di ba po tayo sa lipunan po natin, natural na po yung kahirapan, kahit dito naman po sa Metro Manila, meron pong kahirapan. Pero alam ko po na mas iba yung kahirapan na dinadanas ng mga katutubo, di po ba? Kasi po yung iba dinidiscriminate or yung iba po pinapalaya sa lupang tinubuan, mga hinanang lupa nila sa ninuno nila. Para sa inyo po, ano po yung masamang dulot noon po sa inyo? O yung mga kadulot nun ng yung mga pagpapahirap, ganun po? Part baga pa. Yung ugat ng kahirapan. Wait lang po. Baka natin siya Karaga. Dili mang giningon nga maglisod yun. Kung ang pinaka-problema bang yun, nganong maglisod ang katawhang luman tungod sa kanunay nga madislukar tungod niining padayon nga military operation sa ilang komunidad. So, siyempre, madislukar ang ilang panginabuhi, yung mga hanap buhay nila, kasi palagi ang militarize ang kanilang mga community. Kay munang gusto pod nga naay militarisasyon tungod pod kay ang kining katawhang lumad nga anaa diri naglingkod pod niya siya sa ilang yutang kabilin nga daghay makuha sa mga dagkong kapitalista sama sa gusto mag-mining, gusto mag-plantasyon, hydropower, bisan kung sa padiha nga kanang mga development ang presyon, gitawag na mo nga pinugos na lang mo. Anong pinugos man? Pinugos, siyempre, mo lambo man tungod ang kuan, mo lambo man tungod ang katawag ko, pero di ba ang mining kay kuan ba yan na kontrata, 25 years. Pag mahuman ang 25 years, mo wala po na mo extend 25 years. So siyempre pag hawa sa mining, wala na ang yutang kabilin. Kung saan na kayo bilin? Bato na lang. Unsa pay umahan sa mga tao? Wala na. So, kay yan ang pinaglalaban ng mga katutubong lumad ng Karaga. Na hindi kahit sino walang mag-aari ng kanilang lupang minana. Diba sa atin? Kasi yun po natin. Kasi bago pa naman po nagsimula yung mga Kastila, di ba? Sa atin lang po yung may mga Pilipino na nakipag-trade, nandiyan po yung mga produkto nila na nagbababuhay sa kanila. Nandun yung pagkinabubuhay nila sa upang kumanak ka ng mga kayaman, yung mga yaman nila para po ma-provide po nila sa sarili nila. Tama po ba? At saka, yun po, nung dumating mga Kastila, di ba po nawala po yun, nawalan po tayo, nagkaroon pa ng discrimination pa sa lahi natin, mga Pilipino, ganun po. Tapos, tawag nung nawalan, parang tayo rin po yung yaman na dapat para sa atin, sila po yung nakikinabang. Hanggang ngayon po, no, di ba, nagkakaroon ng ganun, sila rin po yung nakikinabang, yung mga banyagang mga tao. Nangyari din yun sa Karaga kasi yung probinsya ng Surigao del Norte, mayroon ng mining doon at sila rin ang nakabilis yun. So, diba taga Surigao sila? O taga Surigao del Amo Norte. taga Surigao. Pero taga Surigao to. Pero dito raman sa Ubos, dili mo ngadto sa kanang bundok yun na Ibalik istak ni sa kanang organisasyon nga kasalo. So murag kamoy nag-organize ani nga mapaani sila para manawagan kay Duterte. Nakabahin naman po na sa pagkinatinuhan Inyong sa plan bali ng organization. So, kung unsa ang plan ng organisasyon, kaya naman sila ay local organization o napo sila ay regional organization. Ang regional organization ng kasalo Karaga, kaupungan sa luman ng organisasyon. Napo na sila local na organisasyon ng kanang katigahan.
katigahan ang meaning ana kung pasabot ka ng kahoy nga bagtik. Yes. Matigas na kahoy. Ang ibig sabihin ng katigahan. At saka kanang nagdaghan na siya nga turok. Nagdaghan na siya nga nagturok na murag nagkahiusa ba nagkakaisa para nagkakaisa ng mga puno. So, Yun ang ibig sabihin ng katigahan at matigas na puno. Yun. Murag organized po ninyo. Organized. Ingana pud ang gitawag sa ilang local organization na So, nagkakaisa kibali. simbolo sa O inyo. simbolo. Para malutasan yung kahirapan. Oo, para malutasan. Bisag Bisaya, Arabid kuya. Okay lang po, okay lang po. Alam ko sa mga nga. Para malutasan ang kahirapan, siyempre unang-una din. Wala ang yun ang militarisasyon. Kaya para nga tuloy-tuloy ang panghahanap buhay ng mga lumad. Kaya may marami mga probinsya na nahihirapan ng mga lumad na umunlad dahil hindi sila apektado ng militar. Yun ang pinaka number one. At saka yung mga gustong kumamkam ng mga yaman Para sa ilang lugar. sa ilang Kaya mo man ilang na experience doon. Kay umod sa mga militar. pero ang kuang yun, ang kining mga tao yun, naging sila yung sariling umahan, may mga laing sila, daghan sila yung mga pananom. Siyempre, pag every 2 years, every 3 years, mukuan man, bakwit man sila, silikas ng kanilang community. So, ang kanilang mga pananim, maiwan. Wala nang mag-aalaga. Pagbalik, wala nang makakain. Yun ang patuloy. Yun nga po, may mga pamalaan pa tayo. Yung gobernador po natin, yung mayor po natin. Nakakatulong po ba sila yung mga NGOs, yung LGUs po natin? Nakakatulong po ba sila? Upang paglaban po yung karapatan natin dun sa pagmamay-ari natin dun sa lupa at saka yung kinabubuhay po natin. Oo. Kuan kibali sa pagkakaroon sa obserbasyon sa katong mga nangingtong ng mga kuan. Imong pa gobernador, mayor, gikan sa kuan ug paubos, gikan sa barangay. Nakita sa mga tao nga naay kibali kabaguhan sa dinha sa pagtubag o pagtabang dinha sa mga katawang lumad nga nagkalisod. Pero dili ra kaayo makita sa mga tao nga tumpak gayud ang pagtabang. Kay example sa kanang isigutanan sa panglawas ng mga lumad. Di ba libre ang buwan, libre ang kanang isigutanan health panglawas sa mga buwan. Pero sa kasamtangan padayon man gyapon o pagkakaroon padayon gyapon nga kanang pagbayad gyapon sa example ng masakit. Oo. Bayadan gyapon sa mga lumad. So siyempre ang mga lumad tungod kay minus kibali o diskarte dili lang ako pagkabuslahon sa iya kay isa man pud mga lumad nga manubo. Kanang walay kaayo dili kayo pundar ang panginabuhian panguwarta dili maka kuan sa ilang mga kuan panginahanglan isgutanan sa ospital. So siyempre ang may tabo ra kanana na ay mga uban nga mga NGO nga nagtanaw sa ila, example sa amo a program sa manuan nakabase sa kini nga mga lumad nga mga kining PMSD program ug manuan Integrated Services for Development nga isa siya nga program nga nagtubag ug nagtanaw sa kahimtang sa mga lumad. Mag-uban pud ni sila sa didto magpuyo sa kuan mag-stay pud ni sila sa komunidad sa mga lumad. Tulo
tulungan sila pagpalambo sa ilahang pang-agrikultura nga bahin, panguma, panginabuhi. Tapos kadtong pagkuan sa pagtabang sa ilang isgutan ng panglawas. Unsaon nga kanang dili magkasakit. Thank you. Nakalisod ang atong istoryahan. Ang atong po istoryahan karon kana inyong about sa kalayaan. Na ka-experience mo kanang freedom or kalayaan sa may Kagawasan. O kagawasan. O basta ka na mo na-express ninyo, nabuhat ba ninyo inyong mga buhatunon o kana na ba may kalayaan na ipadungog sa kuan sa mga tao nga nagpagay sa mga militar nga naman ka sa kanyang pangbuhat dito na wala nila ginungog unsa ang kanang sunod ano kana ilahang oo murag ilaha wala nila girespeto so ato na po istoryahan karaan about sa kalayaan so sila ang magkaan sa inyo mangutana about sa kalayaan. Kalayaan. Malalaking usapan yun. Yan. Yung, syempre po, yung pagtungo nyo po dito, may dahilan po yun. So, ano nga po yung pinaka-sentro o yung pinaka-dahilan nyo po kung bakit nyo po, bakit po kayo dumalaw dito sa programa? Yun nga po yung lakbayan ng mga pambansang minorya. Kay gusto sa katawhan lumad sa abot ang mga panawagan siyempre na mga demanda na atong kay kini ang katawhan lumad manggod na dislokar lagi na dislokar so siyempre panawagan niya ihunong ang militarisasyon sa kabukiran i-suspended ang mga minings na diha sa ilahang komunidad. Tapos ano to? Pangutana? Ano daw ang paghihiya? Ano na dahil ipaabot kang Duterte ang bago nating presidente kay nag-rest sa iyang pag-rest siya pa man ang naging hatagan niya kung solusyon ang problema sa katawhan naman. Unang pipila naman nagnagan ng mga bulan ang kuan ang mga ang pagpupo niya sa posisyon wala pa man gihapon ang katong mga biktima o katong mga injustice kibaling na mga biktima wala pa man gihapon nakatagan justisya so wala na mo namahin na lang mo dire para di lang pod nga kang Duterte lang pod. Siyempre naantay sa ang sa kuan DOH sa Department of Justice sa HR Commission on Human Rights kana man gyud ang kuan NCIP National Commission on Indigenous Peoples kana nga maoy sumbuganan sa problema sa natawhang lumad. Pero wala na dungog. Wala na. Bisan gamay nga mga problema sa katawhang lumad, ang kana nga mga departamento wala gid na itubag problema sa katawhang lumad. Kana nga mga departamento. Munang isip na sa nasyonal kay kung kuan man gud kay kung for example kami dito isip katawhang lumad dito mi sa among region o sa probinsya mag-rally nga istorya kami Mr. Professor kuan Kami mag-atubang. atubang kami mingon mo nga ang problema ninyo mo adto mo sa nasyonal para solusyonan pag anhin mo diri sa nasyonal ibalik na pud nila sa region or sa lokal ana Sumurang i-atik-atik. atik-atik na ba munang kuanong gyud namo yan higid mi sa Manila para diretso kanang mga ahensya nga mutubag tana sa problema sa katawhang lumad mo nay among gusto nga atubangon hatagan yung kanang saktong stage niya kay mao ra man gyud ang singgit sa mga lumad
sinabi ko na kanina, na ang militarisasyon, siya ang nakaguba sa panginabuhian, panaghiusa, sa katawang ng lumad na nanimuyo, peaceful sa ilang komunidad. Kaya nga naman, siyempre, ang military operation, clearing operation sa mining na musulod sa area. Bali, isang instrumento ang militar ng mga malalaking negosyante. Kailangan i-clear ang area para wala nang hadlang sa pagpasok ng mga mining companies sa aming mga lupang minana. Karugtong po dun sa tanong, ay dun po sa unang tanong, paano naman po nahahadlangan ng militarization po yung karapatan nyo po sa pagiging malaya? Pagiging malaya. Ulitin mo. Sige. Ako na lang. Sige. Para sa among akibali. Isip mga katawang luman. Ang pangutanan nimo, paano po nahadlangan ang inyong karapatan bilang malaya? Unang-una, ang kanang kung musikuta sa katungod sa human rights, katong pagpatay sa mga leader, katong pagdemo o pinungtong kaso, bisan dili tinuod, kung nagkagkaso para makasuhan ka, o katong pag-torture. Daghanan ng mga kuan basta kay gikan sa pag-abot sa mga militarisasyon sa kabukiran sa mga luman. Daghan natong niagi na mga pangpatay, pang-torture, na walay hustisya nga gihatag sa panggamhanan. Example sa kadtong bago lang nahitabo kadtong September 1. Sa kadtong tulo ka kuan, di ba nakakuan na mo ana si Junel Campos? Oo. Isa to kaporma sa paglapas sa katawanan ng katungod. Oo, tama. Okay, naapakan ng inyong pagka... Siyempre, kay ang mga lumad na nimuyo sa kabukiran na malinawon. Pag-abot sa katito nga mga panghitabo, sipwagan, nawala ang kuano, undang ang pinipag-eskwela sa mga bata, ang panginabuhian na kuan, nangawasak, o ang mga pinayanan sa mga tao ipang kuan, bungkag. So, kana ang usa nga porma sa pagyata sa katawan ng katungod nga kanang pagpuyo ug malinawon. Kana lang. Huling katanungan na lang po. Sige. Pagbasehan na lang po natin yung kalagayan po ninyo ngayon. Para po ba sa inyo, ano po ba ang definition ng kalayaan? Para sa inyo, Para sa amon sa kanang kalayaan, atong pagkakalayaan, na kuan ba ninyo na, marag na isulti ba ninyo, na ba mo'y right karon na isulti tanan, or nagihapoy hadlang, mga inana, kanang, marag usay kalayaan. kagawasan tibali namo. Oo. Para sa inyo. Kagawasan na namo karon tibali mo sulti ana. Dili ka ng kuan. Kuan kining sige para sa amo akibali. Na aming kalayaan tungod kay nakaabot gyud mi dinhi sa Maynila. Kamaynilaan. Napadungog namo sa mga tao ug ubang pang mga naa sa panggamhanan nga naglingkod ang mga unsa man ang mga demanda sa mga tao. Tapos na kuan na kanang napaabot gayon napadungog. Pero dili sa tanan nga isulti nato na namay Na kalayaan. kalayaan. Hindi. Dili di ba? Dili Kay tanan, dili sa tanan. nahitabo dito sa inyong lugar, murag masulti ninyo wala may kalayaan kay wala mo gitabangan o wala pud napadungog kung ato mga na torture, wala man sila dapat dahilan nga nung gipatay to nila, pero dito gud na imong nasulti na dito na apakan ilang pagka-human rights. Pareho naman tayo, walang kalayaan. Kalayaan karon na nagsulti ta, it's freedom kanang murag So kung nagsulti ta. nagsabi ka ng kalayaan, sistema na yun kasi malaki na yan ang usapan. Bagay, oo.
kalayaan, siyempre may freedom, na freedom, siyempre, tanan public services, tulubagon na siya sa gobyerno. Wala na kay tulubagon, bis nag-estudyante ka, wala na kay bayaran di isang piso, kay public services na siya sa gobyerno. Oo. Samot namang sa katawang lumad. Nga, di tamas-tamasan gali ilang katungod, ilang human rights, ilang katungod, karapatan, naapay diskriminasyon, naapay ubos ang disbutanan pang ekonomiya, atrasado, kanunay pa na dislukar sa militarisasyon. Ang kalayaan na ngit kaayo ang kinabuhi sa katawang lumad, madilim. Salamat. Walay kalayaan. Maraming salamat. Malutas natin tong kalayaan kung ang katawang lumad dahil ang pakikibaka ng mamamayang lumad ay pakikibaka rin ng mamamayang Pilipino. Thank you po. Dito na po na-end or huli na po yung lahat. Salamat po. Salamat, kuya. Picture po kami lang. Isang kahig, isang puka. Namumuhay sa lupa ay kulang sa sarili. Mga malalita sa sariling bayan, simpatya ang nakakilap sa kalamansian. Ito ang naisipahiwatig ng iilan sa ating mga katutubong Pilipinong naninirahan sa Mindanao na dumayo dito sa ating syudad. Inyong natunghayan ang samot-saring saloobin, damdamin at opinyon ng bawat katutubong Pilipino dito sa ating lipunan. Mga mukha na nagpapakita ng pagkamaragda nating mga Pilipino, mga mukha na patuloy na lumalaban, mga mukha na tila inabuso ng lipunan, at mga mukha na naghihikayat na makisama tayo sa pakikibaka dahil naniniwala sila na ang pakikibaka nila ay pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Nang sa gayon, makamit natin ang inaasam na kalayaan at hustisya sa kahirapan. Ikaw at ako, tayo ay tao. May kanya-kanyang saloobin sa kanya-kanyang nararanasang pangyayari. Bilang isang tao, lahat tayo ay may karapatan at kalayaan. Ang tanong, lahat ba tayo nakakamtan? Ang kalayaan ng isang tao ay umuugnay sa bawat isa at ang pagkakaisang ito ang tumutulong sa atin para makamit ang magandang buhay. Pero paano kung ang kalayaang tinatamasa mo ngayon bilang isang individual ay hindi mo na madama at ito na rin ang naging dahilan ng unti-unting paghatak sa iyo pababa. Ang kawalan ng kalayaan ay may koneksyon sa paghihirap. Sa paraang lahat tayo ay may kalayaan na kayang gawin ang lahat ng bagay nang walang limitasyon. Pero dahil sa kahirapan, hindi natin natatamo ang karapatan natin maging malaya. Dahil sa mga bagay na humahadlang, halimbawa na lamang ng kakulangan at kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat isa, pera at marami pang iba. Nitong mga nakaraang araw lamang, natunghayan natin ang hindi makataong pagtrato ng mga pulis sa ating kapwa Pilipino dahil lamang sa pag-aalsa nila laban sa US Embassy upang magkaroon tayo ng isang ganap na karapatan sa kadahilan ng nais nilang makamit nating mga Pilipino ang pagkakaroon ng sarili nating bansa at tumigil na sa pagdidikta ang banyagang bansa na kumokontrol sa atin at sa paghawak sa leeg ng ating gobyerno. Naipahiwatig ng mga pangyayaring ito sa atin ang mga simpleng bagay na hindi napapansin ng lahat ng tao. Ang paglalaban sa karapatan ng isang tao o ng isa ay paglalaban na rin ng karapatan sa lahat ng mga Pilipino. Na isang katangian sa mga naganap na pangyayari, mayroong bagay na tumatak sa ating isipan. Ito ay ang pinaalala nila sa atin kung paano ba ang maging isang tunay na tao na may pinaninindigan at pinanghahawakang mga salita. At ito po ang Lakbayan ng mga Pambansang Minorya 2016.